nagbabalak ka ring magpunta ng Palawan, ito ang mga budget-friendly tips na i-share ko sa inyo. Nag-book kami ng 4 days and 3 nights sa El Nido, Palawan. At para naman masulit namin ang aming bakasyon, ay nag-book ako ng pinakamaagang flight sa Cebu Pacific. 12:30 AM ang kino-complete dahil pagdating namin sa Puerto Princesa ay meron pa kaming 6 hours land travel. Airport price, 3,500. Round trip Manila to Puerto Princesa. Pagdating namin ng Puerto Princesa Airport ay may nakaabang na sa aming sundo. At dahil ayoko na mahasel at gusto ko talaga mag-enjoy lang kaming pamilya, ay nagpa-assist na lang ako ng land tour sa kilala naming agency na si Travel and Tours by Shai. At nakuha ko lang yan ng 6,700 per pack. Kasama na dyan ang 2-way 6 hours land transfer, 4 days and 3 nights stay sa hotel. May kasama rin yung free breakfast at 2 days island hopping with free lunch buffet. Panoorin nyo ang video na to hanggang dulo para makita nyo kung gaano ito kasulit. Dumating kami ng 7:30 AM dito sa aming transient house. Mabuti na lang talaga at hindi sila puno ngayon at mabait si Nanay Esther kaya pinayagan nila kami mag-early check-in. Dahil 3 pamilya kami at 3 rooms din yung binigay sa amin ng travel agency. Simple lang ang room, hindi masyadong bongga pero komportable naman. Dahil maaga kami ay marami kaming leisure time. First day pa lang pero sulit na. Friday nga ito at napag-alaman namin pag Friday pala ay meron ditong Tabo Day. Yung araw na to ay bagsakan ng mga murang isda at seafood. At ang palengke, walking distance lang sa transient house namin. Jackpot kami ngayon kasi sobrang mura talaga ng mga isda. Kagaya nitong fresh lapu-lapu, 280 lang ang per kilo. Yung mud crab, 350 lang per kilo. Itong pusit sa pagkatanda ko, 320 lang ang kilo. At ito ang nakakaloka, ang pampano, 240 lang ang per kilo. Itong lato, 50 lang per tali. Napag-alaman ko na bawal pala magluto sa mga transient house dito. Pero pinayagan nila kami mag-ihaw, kaya naman nakapagluto pa rin kami. Diskarte at tiyaga lang yan, no? Eto nga't nakapagluto pa kami ng sinigang. Unang araw pa lang namin ay sulit na talaga dahil sa mga seafood na to. Tignan nyo naman kung gaano kataba yung crabs. Tapos yung lato, sobrang fresh, ang mura pa. Inihaw din namin yung pusit na nabili namin. Grabe, sobrang sarap, manamis-namis, talagang alam mong fresh. At inihaw na pampano. Sinuwerte pa nga kami at nabigyan pa ako ng guyabano, oh. Sobrang tagal ko nang di nakakakain yan, grabe. Pagkatapos namin kumain, ay nakatulog na kami. Hapon na nung magising kami. Syempre, paglubog na ang araw, alam nyo na kung saan tayo pupunta. Oo. Sumakay kami ng tricycle, 100 pesos per ride. At dito kami dinala ng tricycle driver sa downtown. Abay, sobrang daming ang bar dito at marami rin nagtitinda ng mga seafood. Naghanap kami ng makakainan dito pero parang ginto ang presyo, mga be. Itong lobster, nasa 1,800 ang per kilo. Yung crab na nabili namin 350 pesos lang, dito 1,500 ang per kilo. Kaya tinamad na kaming kumain at nagtuhog-tuhog na lang kami. Dito nga talaga ang puntahan ng mga turista dahil kahit gabi ay sobrang buhay na buhay dito. Hindi kami nabudol sa mga pagkain pero nabudol kami ni Kuya sa mga perlas. Napag-alaman niya ang vlogger ako at sabi niya magpo-promote daw siya. Mura-mura, no? Ay, mura talaga. Sabi niya si Kuya, tandaan niyo si Kuya yung mukha niya. Ayan, Kalit, siya kalit. Sa yung malapit. pinakamurang ano. Anong street to? Ito, hanapin na ako dito eh. Dito, sila. Ayan. Ay talaga naman, nabutol talaga kami ni Kuya. Ang dami naming nabili sa kanya. Syempre, hindi matatapos ang aming gabi hanggat wala kaming naiinom. Actually, hindi nga kami prepared dito, kaya kita nyo naman mga nakapantulog pa kami. Uminom lang kami ng isang bucket ng beer at di na kami nagtagal dyan dahil kinabukasan maaga kami gigising. Ang free breakfast for today's ay spam silog. Abay, syempre, nabail namin yan. Sayang din, no? 9 AM ay may sumundo na sa amin at kasama yan sa aming package. Limousine nga yung sumundo sa amin. Kitang-kita nyo naman, no? Yung pinuntahan namin ng gabi, ganito siya sa umaga. Sasakay kami ng big boat dahil ngayong araw ay mag-island hopping kami. Ang isang tour ay merong 4 destination. First destination namin ay itong 7 Commandos. Syempre excited kami mag-picture-picture dyan dahil first island dyan. 40 minutes lang kami dito then we go to another island. At ito yung pinaka-favorite ko sa lahat, itong Big Lagoon. Dito, kailangan nyo mag-kayak papunta dun sa perfect spot. At ang kayak rent will cost you 500 pesos sa malaki at 300 pesos naman pag maliit. Then papasok kayo dyan sa mga rock formation, tapos makakarating kayo dun sa pinakadulo which is yung merong mga mangrove. Sobrang ganda dito at napakalinaw ng tubig. Sunod namin pinuntahan ay itong Shimizu Island kung saan dito kami magla-lunch. At sabi ko nga, kasama na yan sa tour package na in-avail namin. Dito gumawa rin ako ng konting commercial kasi nga, trabaho is life. Para makapag-travel naman ulit tayo next time, no? Oh, proud and loud, pack. Next stop namin ay itong snorkeling. So, huminto lang kami sa gitna ng dagat at tumalon na nga yung mga pamangkin ko. Sana
all marunong lumangoy. Yung spot na to, nandito talaga yung mga fish, kaya naman talagang there's so many fish in the sea. Sunod namin pinuntahan ay itong Secret Lagoon. Medyo tricky din yung pagpunta dito, be, kasi ang sakit sa paan, daing bato. Ang kailangan talaga dito ay yung naka-aqua shoes ka. Tapos na yung first island na hopping namin at nag-enjoy talaga kami kasi ang gaganda ng mga pinuntahan namin. Sa gabi naman, leisure time namin, kaya naman naggala-gala kami at naghanap kami ng bar na pwede namin pagtatambayan. At dito nga kami napunta sa Calma Resto Bar. Nagkalat dito yung mga bar, syempre mamimili na lang kayo kung saan nyo gusto at kung saan kayo makakamura. Mura lang naman din yung mga alak, like 550, may kasama na yung pulutan. Alam nyo na kung ano nangyari dyan, kaya naman let's proceed to another day. Second day ng aming island hopping, of course, may libre pa rin kami breakfast from the hotel. At ngayon ay 4 na destination ulit ang pupuntahan namin. Una na dyan ay itong Helicopter Island. Nag-enjoy ang mga kids dito kasi payapa yung tubig, hindi siya malalim. As you can see, sobrang linaw ng tubig, ang sarap mag-swimming. October to, kaya ang weather sa mga panahon na to, maaraw sa umaga at medyo maulan-ulan sa hapon. Sila yung mga kasama namin mag-inom nung gabi, lasing na lasing yan. Nagpunta kami dito ngayon sa Star Beach para mag-lunch. At ito yung mga pagkain namin, meron yan chicken, shrimp, pansit, gulay. So far, so good naman at free lang yan, ha? Medyo maalon, kaya naman meron kaming hindi mga napuntahang spot, kagaya na lamang nung Hidden Beach. Medyo mahirap kasi magpunta doon, kailangan pang lumangoy papunta doon sa may maliit na kuweba. Sobrang inaantok na ako ng mga panahon na to, kaya naman hindi na rin ako nakababa nung nagdak kami sa Matinloc Shrine. May entrance nga pala doon na 200 pesos, pero parang wala naman masyadong makikita. Plus, may mga amats din kami, kaya medyo tinatamad na kami. Lesson learned, wag iinom pag merong tour. Pero wala naman kami pinagsisihan doon dahil sobrang nag-enjoy talaga kami. Ang 4th day namin, ito yung araw ng flight namin. At dahil gusto kong masulit ang stay namin dito sa Palawan, ang kinuha kong book ay 11:30 PM. So, meron pa kami isang buong araw. Kaya naman instead magpahatid kami diretso sa airport, ay nagpahatid na lang kami dito sa Puerto Princesa dahil dadaanan nga namin itong underground river. Dahil isang buong araw pa nga to, gumawa na lang kami ng sarili naming itinerary. Pagpunta sa underground river ay merong bayad na 700 per head para sa environmental fee. Then kailangan nyo mag-rent ng boat papunta sa underground river. 1,000 naman yan, good for 6 packs na. Round trip na yung 1,000 na yun, ha? Dito nga yung nagbigay ng warning yung mga tourist guide at mag-ingay daw sa mga unggoy dahil malilikot daw talagang mga kamay nito. Kung minsan daw nangahablot ng kung ano-ano, minsan daw yung cellphone pang haro kinukuha. Nakakatawa nga dahil sobrang dami talagang unggoy. Pagpunta sa underground river ay meron kayong kasamang tourist guide tapos bibigyan nila kayo ng tigi-tigisang headset para doon kayo makikinig. Hindi nga magandang kulay ng tubig ngayon dahil nag-uulan. Sayang nga kasi yun pa naman ang na-expect ko. Pero hindi naman kami nalungkot kasi sobrang ganda talaga sa loob. Grabe, sobrang nakaka-amaze. Iba't ibang klaseng mga rock formation, sobrang lalaki. Iniisip mo kung ilang daang taon yan bago nabuo. At yung isipin na nakarating ka sa isa sa 7 wonders sa buong mundo ay napakalaking achievement na yon. Kaya hindi namin talaga pinalampas ang makapunta dyan. Lunchtime, again, sagot na namin to, ha. Hindi na to kasama sa tour. So may nakita kaming buffet dito, 350 per packs. At dito rin nakita namin nagbebenta sila ng tamilok. At 100 pesos naman to per serving. Talagang lakas loob ko na lang sinubukan to for the content lang mga bi. Pero masasabi ko, lasa lang naman siyang oyster. Medyo nakakadiri lang talagang tignan. At dito nga sa market na to, nanlumo kami kasi dito pala talaga yung bagsakan ng sobrang murang perlas. Kaya lang huli na ang lahat dahil nakabili na kami sa El Nido na talaga namang times 3 ang presyo nila doon. May oras pa kami kaya naman nakapaggala-gala pa kami at napadpad nga kami dito sa may seaside. Dito, marami ring mga restaurant na di hamak talaga mas mura talaga dito sa Puerto Princesa. Ang mahal talaga ng bilihin doon sa El Nido, grabe. Yung mga fish lang talaga ang mura doon, pero yung ibang bilihin, mahal talaga. So, yan na yung mga pinuntahan namin. Nagpunta kami ng Palawan, 4 days and 3 nights. Sobrang sulit hanggang sa kahuli-huli ang sandali talaga namang nasulit namin. Sobrang thank you sa Travel and Tours na nag-assist sa amin, Travel and Tours by Shai. Ganito yung magandang travel agency, talagang walang kahasel-hasel, wala kang naiintindihan, at saka sobrang accommodating pa. O kabayan, baka ito na yung sign mo para magpalawan. I hope na-enjoy nyo ang video na to, and thank you for watching. Babush! Tours and Travels by Shai!